Sa iba namang ulat, aprobado na sa Senado ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Inaprubahan ng mga mamabatas ang 2,264,800,000,000 pesos na budget ng bansa sa 2014. Narito ang ulat ni Bianca Piedad. House Bill 630 is hereby approved on third reading. Sa 16 affirmative votes, no negative at 0 abstention, pasado na sa ikalawa, ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang 2014 national budget na 2.264 trillion pesos. Ang orihinal na budget ay nasa 2.268 trillion. Subalit dahil ibinawas na ang 200 milyong Priority Development Assistance Fund ni Vice President Jejomar Binay at 3 milyong pisong PDAF ng 15 senador para sa susunod na taon, bumaba ito sa 2,264,800,000,000. By tradition, the others realigned the budget to calamity funds or to education or to health. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, ito ang unang pagkakataon simula noong taong 1992 na inihabilin muli sa chairman ng Senate Committee on Finance ang pag-aksyon sa individual amendments para sa iba't ibang sangay at ahensya ng pamahalaan sa mungkahin na rin ni Senator Vicente Soto III. Subalit kinakailangan aniya na magsumite si Finance Committee Chair Senator Francis Escudero sa mga kapwa senador ng kanyang desisyon patungkol sa individual na amyenda na ginawa nito. We wanted to avoid protracted debates, individual amendments, but it will be transparent. Nakatakdang isagawa ang bicameral conference ng dalawang bersyon ng Kongreso sa 2014 national budget sa Lunes. Sinabi ni Escudero na iminungkahi na niyang isapubliko ang pag-iisa sa bicam ng bersyon ng parehong kapulungan. Tatlong probisyon ang nakita namin. Una, yung sa school building program. Pangalawa, dun sa excise tax. Pangatlo, dun sa Coco Farm Funds na may nakalagay na consent o prior approval ng Kongreso o ng kongresista bago ma-release ang pondo. Samantala sa taya ni Senador Drilon, maisusumite na nila sa Pangulo ang pinal na bersyon ng Kongreso sa 2014 national budget pagsapit ng ikalawang linggo ng Disyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.